So yes po, malapit na pong matapos ang usaping ito. Ano po, kung babanggitin nga po yan sa Lunes. Kung babanggitin sa Lunes, baka nga hindi man mababanggit yan sa Lunes dahil parang matagal ng patay ang batas na yan. Hinihintay nating maging ganap na batas. Matagal na palang ganap na patay na batas. At siyempre po ang ating palagi na pag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel. Kayo po ay ating inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated. Recap lamang po sa mga pangyayari na po yung mga nangyayari pa ngayon. Ayun nga po, marami pa rin yung mga nakikita nating komento, hindi lamang po sa mga content ko, kundi sa content din ng ibang content creator na tumatalakay po sa BSKE. Yun nga po, ang iba, sinasabi po na pinirmahan na yan ng Pangulo matagal na. Sikreto nga lang at i-announce daw sa Lunes. At yung iba naman po ay sinasabi na naglaps in tulo na ito. Yes po, naglaps in tulo na daw yun at tuloy na daw yung halalan sa November 2, 2026. Mga kabarangay, kung ito po ay naglaps in tulo na talaga. Kaya sana narinig na po natin sa mga balita na pumunta na si Atty. Macalintal sa Korte Suprema. So maliwanag po sa kasing liwanag ng papasikat na araw na hindi hindi po totoo na naglaps in tulo na po ito. Dahil nga tahimik pa rin po si Atty. Macalintal. Naghihintay nga lang po yan hinihintay lang ni Atty. Macalintal na pirmahan yan o hindi ng Pangulo. Kapag pinirmahan niya, Republic Act na. Kukontest na siya. Magpipetisyon na. Kapag hindi pinirmahan ng Pangulo, naglaps in tulo. Ayun. Kukontest uli. Mga kabarangay, kung ito po ay pinirmahan na ng Pangulo, sana po na ano na ito, na publication na po. Yes po, kailangan po kasi i-publication yan, mga kabarangay, para maging batas na talaga. At para po sa kaalaman ng lahat, kahit hindi po yan halimbawa po, naglaps in tulo yan, siyempre pa-publication din po yan, magkakaroon pa rin ng publication yan, mga kabarangay, para maging ganap na batas na talaga. Kaya po walang katotohanan na yan po ay pinirmahan na ng Pangulo na sikreto. Wala pong katotohanan yan. At hindi pa rin po yan binebeto ng Pangulo. Wala rin po yan. At hindi pa rin po yan, hindi po totoo na naglaps in tulo yan. Wala po yan. Patay na batas na ba? Noon pa? Ayoko po sabihin. Yung po ng mga naghihintay para sa number 6. Number 5 po na tips. Ano po? Inaayos ko lamang po kasi noon po kasing pag-aaralan namin ito, yung technical, practical, ano po, talagang nahihirapan po ako na ma-absorb ng utak ko yan kung hindi lamang po nang pinapractice ko na. Dahil yung tactical po, pakinggan na, tactical at practical, parang magkasangga po yan Ang kalaban po niyan ay ang technical. Sa pangalan pa lang, technical, ibig sabihin, dapat sumusunod sa batas. Practical, labag man sa batas o hindi. Ganun din yung tactical. Naalala ko po yung aking mentor dyan. Isang kagaling po na abogado. Kung hindi po ako nagkakamali, naging COMELEC chairman siya. Or kung hindi man COMELEC commissioner po. At siya po ay palaging nakachileko. Halos matagal din ko din nakasama. Ang isang napakagaling na abogado na yan. Puti po yung kanyang buhok, puting-puti. Yun nga po, mahilig lagi na nakachileko. At napaka-stricto pero napakabait po. Alam po ba ninyo kung bakit hindi ko sinabi yung pangalan niya? Para po ipahula ko kung sino. I-search po ninyo 5 na unang makakasagot kung sino po ang taong tinutukoy ko na isang napakagaling po na election lawyer.
Medyo hindi lamang po ako nagkakamali, kung hindi ako nagkakamali, kasi matagal ko nang nakasama si Sir. At maharing hindi po ako sure kung ano yung sasabihin ko. Basta yan lamang po, puti ang kanyang buhok, mahilig laging nakachileko, at istrikto, at isang napakagaling po na election lawyer, mga kabarangay. So siya po yung mentor ko para doon sa mga nagsasabi na bobo ako at wala akong alam. Isa pong magaling na election lawyer ang nagturo po sa akin. Mga kabarangay, ilang araw na lamang po ay malalasahan na po ninyo yung aking mga ginawang content. Makikita po ninyo kung totoo yung sinasabi nila sa akin na ako ay bobo at walang alam. So mapapatunayan na po natin, mga kabarangay, baka ilang oras na lamang po mula ngayon or ilang araw na lang, sige, sabihin na natin, may mapapahiya na po. Pero tinitiyak ko po sa inyo na ang mapapahiya o mga mapapahiya ay hindi po si Coiner String. Kung hindi, yung po na mga taong nagkomento ng masasakit, ng mga nagkomento po na wala na po sa pinag-uusapan. Mayroong isa nga po dyan napakasakit po ng kanyang sinabi. So sila po ang mapapahiya, mga kabarangay. Yun nga po sinasabi ko, ilang oras o ilang araw na lang po mula ngayon. Kaysa dyang makikita natin ang katotohanan. Mga kabarangay, ang aking pong mga sinasabi sa inyo ay base po talaga, lahat ay nakabase po sa batas. Hindi po ako bias kagaya ng sinasabi po ninyo. Kagaya ng sinasabi po ng iba. Parehas po ako. Ano ang pakialam ko po kung matutulian o hindi. Wala naman po akong balak o planong tumakbo. Ako po kasi bilang isang political leader o masasabi po natin na ang aking profesyon po, ayun nga po, tactician, campaign manager, mga kabarangay, nakikita ko po, nababasa ko yung naaayon sa batas na maaari pong mangyari. Napakalinaw naman po ng sinasaad ng batas. Ang Kongreso ay may kapangyarihan na magtakda po ng termino ng mga barangay at SK officials. Yes po, pwede silang magtakda, nasa kapangyarihan nila Pero wala po silang karapatan na i-postpone, dagdagan ng termino, hold over capacity ng mga barangay at SK official. So conflict po, napaka-conflict at napaka-easy lamang po, mga kabarangay. Ulit-ulit na lang, kahit sino po, ay ang dami na nga nang nagsasabi na pwede naman silang magtakda, pahabain po ang termino ng mga nakaupo nang walagang lalagabaging batas. Napakasimple lamang po, mga kabarangay. Hindi lamang po matanggap ng iilan na sila po ay ginamit. Ginamit po kayo. Binudol po kayo. 6 na taon, pinangako, naging 4 na taon, naging 1 taon, naging itlog na taon. Mga kabarangay, wala na kayong extension. Tuloy na po ang halalan sa December 1, 2025. At para po sa inyo, mga kabarangay ko po na naniniwala at nagtitiwala po sa akin, sa aking mga content, maraming salamat po. At asahan po ninyo, kung kayo po ay tatawag sa akin, lalong-lalo na po sa panahon na po ng pangangampanya, basta Sabado at Linggo lamang po at may oras naman po akong binigay, ay sasagutin ko po kayo sa mga katanungan po ninyo. At kung gusto po ninyo ng advice, yes po, nakahanda po ako na tulungan po kayo para tayo po ay makapagtayo or makapaghalal or makahalal ng mga tunay po na mga barangay officials na talagang tutugon sa pangangailangan po ng barangay. Yes po, ang akin pong layunin ay talaga pong makabuo ng mga opisyalis po ng barangay na talagang maaasahan po sa lahat ng oras. Ayaw ko po kasi na ibigay on air yung iba pong mga technique
At baka po kasi mas pakinabangan po ito ng mga haters ko, ng mga baser ko. Ayaw na ayaw ko po yun mga kabarangay. Bagamat sinasabi po nila na wala namang kwenta yung mga sinasabi ko at hindi po nila susundin o paniniwalaan, hindi po ako naniniwala mga kabarangay. Dahil kitang-kita naman po, sinasabihan ko naman po sila na wag nilang panoorin ang aking mga video kung nasasaktan sila dahil hindi po para sa kanila ang aking mga content. Kaya lamang po mga kabarangay, ay palagi po silang nandyan. Nauuna pa nga silang magkomento po sa inyo na mga naniniwala sa akin. So ang ibig pong sabihin nito mga kabarangay ay talagang makatotohanan at talagang meron po silang napupulot sa aking mga sinasabi. Ayaw lamang nilang aminin sa kanila pong mga sarili dahil yun nga po, personal interest. At ayaw na ayaw po nila na yung aking pong mga tinuturo ay makarating, makaabot po sa inyo. Yes po, yan po ang totoo. Kaya po galit na galit po sila sa mga sinasabi ko. Dahil sa palagay ko po ay napakarami na po ng mga aspirant, baguhan man o yung mga natalo noong nakaraan, or yung mga naglaps o yung mga naka 3 terms na gustong bumalik. Ganun din po yung mga nakaupo na gusto pang humabol o magpa-re-elect. Meron po at marami pa rin ang naniniwala po sa mga tips na binibigay ko na kanila pong hinihintay ang kasunod. Kaya nga po ang sinasabi ko sa inyo, pwede po ninyo akong tawagan mga kabarangay dahil hindi po lahat ay aking i-air. Baka mas paginabangan pa nga yan ng mga kapit tuko sa pwesto. Never po.